19 na lang. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. Right? And remember, amen, nung naglikha ang Diyos ng living thing, merong laging partner. Amen. May lalaki, may babae. But Brother Brown said, this man, Adam, was not a pair. Siya lang eh. Pero is not a pair, sabi ng prophet. Actually, their name was Adam. Right? Hindi naman agad Eve eh. Saka lang pinangalanan na Eve after the fall. Pero ang pangalan nila before, Adam na. Right? Amen. So, ang purpose was, magkaroon itong si Adam ng kanyang katuwang. Huwag nyo na lang basahin sa Tagalog kasi sa Tagalog, katulong. My bones and flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. Kaya yung hinawin natin kanina, ang ganda. Tayo ay part of Himself. Right? We are part of the world. Right? Tama mga balit? Kasi siya yung word eh. Saan ba tayo galing? Di ba kay Christ? Di part tayo ng word. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Another scripture. Ephesians 5. Sabi ko, matatas itong binabasa sa mga kasalan namin. Amen. 13 natin tayo para mabilis. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Amen. Tinutukoy ng Paul ay yung church, right? Amen. For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 32. This is a great mystery. Pag sinabi natin great mystery, mga kapatid, it has something to do with what the Lord wanted to unveil in His day. Right. Tama mga kapatid? Kaya nga, nagkaroon ng katahimikan sa kalangitan. Kasi kailangan ma-unfold itong great mystery. Right? Nasaan ba yung great mystery nakatago? Diba doon sa Book of Redemption? Na naselyuhan ng 7 selyo? Right? At kailangan yan mahayag. Sapagkat kung mahayag yan, malalaman din natin, sabi ng prophet, saan tayo natin? Sino tayo sa panahon na ito? Higit sa lahat, saan tayo uuwi? That is what the prophet said. Na tayo pala from the beginning ay nagay Christ. Because the Bible said, you were chosen in Him. Amen. Shows that we are in Him before the foundation of the world. Tama ba kapatid? Amen. Amen. So anong sabi niya? Glory, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Amen. Sino ba ang church kay Christ? Tama ba kapatid? So we speak about manifested part of Himself. Nag-sharing kami kanina, sabi ni Pastor, walang saysay kung walang manifestation. Tama mga kapatid, kailangan magkaroon ng manifestation. And we are so blessed to be identified with the manifested bride, word bride, by the way, in this day. Are you? Amen. Tama mga kapatid. Now, si Brother ba naman kapatid, grabing lawak yung kanyang pagpapahayag. Tama yung sinabi kanina ng MC, kung wala
walang prophet in this day, mamamaw tayo. Pero salamat sa ating Panginoon, may prophet. At hindi lang basta prophet, we have to know ano ba talaga yung kanyang ginampanan. Ano ba yung huwaga na kanyang ipinahayag? Di ba kapatid? Remember, with this same prophet, nag-produce siya ng napakaraming faksyon dito sa message. Nag-produce siya ng napakaraming grupo dito sa message. Tama kapatid? Just like the Bible. Isang Bible pero nag-produce siya ng 44,000 na denomination around the world. Di ba? Kaya huwag na nga tayong lumayo dito lang sa message. Isang message lang. Pero maraming faction. So ang nangyari ngayon ang identification ng mga believers ay sa grupo. But for me, I never identified myself to any group. Ay yung mga leader sa grupo na yun, wala naman na ipatak ni isang patak na dugo. Tama mga kapatid, sino ba ang magpatak ng dugo? Di ba si Christ? Kaya dapat doon tayo identify kay Christ, who is the Word. Kaya kung identify ka kay Christ na Word, mga kapatid, tayo ay part ng Word manifested right in this day. Lord, ngayon, may confirmation. Amen. Na ipinahayag ng prophet, mga kapatid, na ginamit niya yung tithes sa Old Testament. Remember, si Brother Branham, mga kapatid, ay talaga grabe yung kanyang pagpapahayag. Lagi siyang gumagamit ng tithes and shadows. Tama kapatid, upang ipahayag niya kung ano yung idinadaloy ni Lord, amen, sa panahon na yon. Tama kapatid, you can check that. Napakaraming types and shadows ginamit ng prophet para isalarawan niya. Amen, kung ano yung idinadaloy ng Diyos sa panahon na yon. And one of that type and shadow, mga kapatid, ay yung Genesis chapter 15. Amen. Ano ba yung Genesis chapter 15? Gusto kong i-connect yan, mga kapatid. Amen. Lord, sapagkat yan yung hiwaga na nahayag in this day. Amen. Di ba mga kapatid? Remember, sabi ni Paul, amen, but this is a great mystery, but I speak concerning Christ and His church. Amen. Sa Genesis 15, Lord to God. Sa 1, start natin. Glory. After these things, the word of the Lord came in unto Abram. Wala pang changed name at the time. Abram. In a vision saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Amen. Sabi ni Abraham, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak? At ang mag-aari ng aking bahay ay itong lingkod kong si Eliezer. Tama kapatid? And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Hindi yan ang karapagmana mo. Ang magmamana ay yung galing din sa loob mo. Right? Amen. Ginamit lang ng prophet itong tribe na ito just to show what the Lord did in His day. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell thy stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be.
And he believed the Lord, and he counted it to him for righteousness. Amen. Ngayon, itong si Abraham, mga kapatid, humingi kay Lord ng confirmation of the covenant. Right? Amen. Sa 7, and said unto the Lord, and he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Paano ko makikilala? Anong confirmation, glory, na ito ay aking mamanahin? Right? At ito na yung pinagawa ng Panginoon sa kanya. And he said unto him, take me an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Sabi ng Panginoon sa kanya, kumuha ka, magdala ka rito ng lumalagang bakang 3 taon. Isang babaeng kambing, 3 taon ng gulang. Isang lalaking tupang 3 taon ng gulang. Isang inakay na bato-bato at inakay na kalapati. Para saan? Then I was thinking, para saan? Right? Anong sabi ni Lord? Lalong naging mahiwaga. Anong sabi ni Lord? And he took unto him all this and divided them in the midst, and laid its piece one against another, but the birds divided he not. So yung hayop na yun, pinahati ni Lord. Pinahati sa gitna. Right? Sabi ng Panginoon, hatiin mo yan. Right? Huwag lang yung kalapati. Huwag lang yung mga ibon. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Isa lang ang tinuturo niya. Makikita natin mamaya na yung hinati na yan ay yung dalawang manifestation, mga kapatid, na kailangan ma-express. Right? Just like sa time nga ni Adam, mga kapatid, siya lang mag-isa, pero kailangan magkaroon ng dalawang manifestation ng masculine at saka feminine. Right. Tama, mga kapatid? Amen. Right? Pero bakit hindi yung ibon? Yung bato-bato at kalapati, kasi yun ay naglalarawan sa Holy Spirit, hindi mo naman pwedeng natin yung Holy Spirit. But we know the Holy Spirit that was in Christ is the same Holy Spirit na nandito sa atin. Lord, isang Holy Spirit na express siya 2,000 years ago as groom, pero ngayon na-express siya being the bride. Kaya ang manifestation ngayon in this day ay bride. Sino yun? Wala iba, kundi tayo. This is our day. Tama mga kapatid? Hallelujah. Glory. And he took unto him all this and divided them in the midst and laid its piece one against another, but the birds divided he not. Now, Lord God, napakalaga because in this way, makikilala na you. Right? Tama mga kapatid? Hallelujah. Now, ano ang ginagawa ngayon ng Diyos? Tama mga kapatid? Karamihan, at yan yung nature ng tao, purihin ang Diyos sa kanyang ginawa ng nakaraan. Pinupuri ang Panginoon sa kanyang gagawin sa inaharap. Right? Pero hindi niya malaman ano ang ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Tama mga kapatid? At yun ang kailangan natin malaman. Amen. Ano yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan? Sa atin. Amen. Now, magbabasa ako ng Diyos, mga kapatid. Anyway, inabisuhan naman na ako kung anong oras matatapos, baka kung hindi, mag-overtime tayo. Glory. Sabi ng prophet, now what are you going to do when you get all that group together? Diba? So hindi na yung individualism, because I do believe ang Panginoon ang nag-iipon yung kanyang bahagi. Hindi yung tao eh.
No, tama si Pastor Maki. Dati grabe yung bread body. You know what? May sariling prodigal. Oo, totoo yan mga kapatid. Amen. Pero again, pag tao ang nagtayo, wasak na. Pero pag ang Diyos ang nagtayo, never na mawasak yan mga kapatid. Kaya sa tao, kaya medyo iwas ako pastor sa mga gano'n, yung gawa tayo ng ganito, sistema ng ganito. Nakakatindig ang balahibo eh. Mas maaari ang lalaki, pero si Lord. And let the Holy Spirit lead us. Amen. Glory to God. So nandiyan na ba? Now what are you going to do when you get all that group together? Where the revelation is perfectly in harmony. Diba? Hindi naman sisikapin ng tao para magkaroon ng harmony na revelation eh. Iisa lang ang revelation eh. Kahit hindi na kami magkita ni Pastor Maki regularly. But kung isang spirit, hindi naman pwede maghayag siya ng different revelation. Isa lang na revelation ang kanyang ipapahayag. Wala lang pwedeng makangkin na alam na lahat ng revelation. Tama mga kapatid? Because we are all part of that revelation to begin with. Glory. Hallelujah. And God expressing, sabi niya gano'n, it through His Word by the same actions and the same thing that He did, making the Word manifest. So hindi sapat yung Word lang. Kailangan mag-manifest. Tama mga kapatid? Maraming nangaral ng born again. Hindi naman na born again. Tama mga kapatid? Diba? Maraming nangaral. Kailangan natin maging ganito, maging ganyan. You know what? You know, the Word of God can be a law. Dahil kung ipinangaral yan at pinilit lang, ginawa mo rin pilit, wala yung sa Panginoon. Di ba? Kadalasan mga kapatid, ginagawa lang yan pag may nakakakita. Pero pag wala na, balik sa dati. Pero salamat sa Panginoon, pag Holy Spirit, nag-quicken yan mga kapatid. Hindi mo kailangan manufacturing. Hindi mo na kailangan i-fabricate kahit nasaan, kahit mag-isa ka. I-manifest mo yung Word because you are part of the Word. Hallelujah. Nature yun, character of God nasa atin. So sabi niya, if the church only know its position, pag malaman na ng church, malaman na ng bride, kung ano yung talaga yung position niya. And then, one day, then the rapture will go. When it knows what it is. So, napakahalaga yung perfect revelation, tulad ng awit kanina, of who you are, who I am. Na tayo pala ay part of the world. Tama mga kapatid, so unti-unti na nakikita natin kung ano yung nais ng ating Panginoon. Tama mga kapatid, gusto niya yung word ma-express. Yung word niya 2,000 years ago na-express. And who was that? The groom. Pero kulang kung yung groom lang yung ma-express. Kailangan na-express din yung bride. Tama mga kapatid, sabi ni Lord doon sa Genesis, hindi nararapat na ang lalaki ay mag-isa. Ilalalang ko siya ng katuwang niya. Kung yun ang naisip niya sa tao, di lalo na sa kanyang sarili. Tama mga kapatid? Amen. Talagang obligado ang Diyos na i-express din niya. Di ba galing din kay Adam? Saan galing itong second itong bride na ito, di ba galing kay Jesus Christ? Kaya tinusok yung kanyang tagiliran, lumabas yung tubig, dugo at espiritu. Sabi ng prophet, yun ang nag-constitute sa inyong new birth. Tama mga kapatid? Kaya may new birth. Kaya merong born again. At ang born again ay hindi religion yan. Ang born again mga kapatid ay hindi karatula. Ang born again ay personal experience ng mga predestinado ng Diyos. Hallelujah. Amen. Now, ni-refer ni Brad Panam
ang Genesis 15. So sabi niya, but in the old days, and I have one of these papel, in the old days, here is the way they made a covenant. We wrote an agreement, and we took the agreement, and sinalarawan niya yung Chinaman. Diba? First time yung mga Chinese pumunta sa Amerika, siyempre hindi sila marunong mag-English. Tama kapatid, pagpunta ng Chinese sa Amerika, mag-negosyante na yan eh. So sabi ng prophet, may mga negosyo na sila na laundry. Hindi naman sila marunong mag-communicate dun sa mga foreigner, yung mga Chinese. Ang gagawin nila, kukuha ng papel. Tama? Anong gagawin sa papel? Kukunin din yung papel. At ibibigay doon sa nagpalaba. Di ba? Ngayon pag kinuha ng nagpalaba, yung kanyang pinalaba, kailangan dala niya yung papel. Ang gagawin ng Chinese, ikukunik ngayon. Tama mga kapatid, idudog ko ngayon. Hindi yan pwedeng dayain ng Amerikano. Tama mga kapatid, bakit? Kasi parehong papel eh. O papalagay natin na parehong papel. Pero may pattern ng punit. Tama mga kapatid, pag pinunit mo yung papel, may pattern yan. Kaya alam mo talaga kung yun ba yung kaputol o hindi. Kabahagi. Oo, yun ba yung kabahagi niya o hindi. So yun ang nilalarawan ng prophet. Ito ay buo, yung nobyo at nobyo ay buo, pinunit lang niya yung manifestation. At kailangan itong bahagi na ito mag-swap doon. Kasi kung hindi yan mag-swap, hindi pareho, hindi niya kukunin. Kailangan mag-swap kayo ron. Ay kasama pala ako. Di ba kailangan mag-swap? Kasi kung hindi kayo mag-swap, kaya sabi ng prophet, kung ang groom ay word, ang bride kailangan word din. Tama mga kapatid, kung hindi ka word, hindi ka bride, sabi ng prophet. Tama mga kapatid, ganun kasimple. Amen. And then we stood in heaven, this covenant, you and I, and we made a vow to God. If we fail to keep this covenant, may we be as the dead sacrifice that died in our place. Hallelujah, let the blood of the sacrifice answer on us. May we die the same death if we fail to keep the covenant. Amen. So, yun na yung in-example ng prophet. Now, sinabi niya rito sa 103, paragraph 103, yung title ko kanina. What God was showing there, He was doing. What God was showing there, He was doing. Ipinakita ng Panginoon doon sa Genesis 15 kung ano yung kanyang ginagawa. Ano yun? That God Himself was coming down to be made flesh. Amen. Right? And He was going to be in the covenant. Right. What God was showing there was what God was showing there, He was doing. That God Himself was coming down to be made flesh, and He was going to be in the covenant. Yan. Lord. And God took Christ, the Spirit, God, Jehovah, took Christ at on the cross, and He tore Him into sa cross. Amen. So yun ay figurative. Hindi naman siya hinati doon, pero it's figurative. Na? So sabi niya, God, Jehovah, took Christ on the cross, and He tore Him into. Because that's the way ma-express din yung bride. Tama mga kapatid? Saan? Sa cross. Kung paano pinatulog ng Diyos si Adam para mailabas niya si Eve,
pinatulog din si Christ sa Calvary para mailabas din niya yung Eve. Tama hindi? Glory. Amen. He ripped out his soul and set it on high and took the body and put it in the grave and lifted up the body in the morning of the resurrection and sent back the spirit that was upon him to be on the church. Right? Kaya nga yung kalapati, hindi natin. Kasi yung kalapati, yung ibon naglalarawan sa Holy Spirit. Hindi mo pwedeng hatiin yun. Pero pwedeng magkaroon ng dalawang manifestation, mga kapatid, yung masculine sa feminine, yung groom at sa bride. Tama? Amen. That the same confirmation this last day may confirm ang Diyos dito sa huling panahon na ito. Sabi niya, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Where that same covenant would have to be in the people. Mangyayari yung covenant na ito sa mga tao. Pero siyempre hindi lahat. Tama kapatid, malalaman lang natin kung sino yung covenant people. Kasi ang covenant people, sila lang natatanggap, sila lang na mag-e-enjoy. Kasi mga kapatid, kulang lang din yung enjoyment. Kailangan mayroong physical na manifestation. Kasi kung wala, kapos yun. Sabi ng prophet, then it's just a word. Kahit saan tambak yung quotation mo, hindi naman yan nagkaroon ng manifestation, it's useless. Di ba? Kailangan kalaki parati yung manifestation. Tapos kung hanggang salita lang, walang manifestation. Glory. Another quote. What was Eve? Ano ba itong Eve? What was Eve? Yan naman, ano mabasa? Kasi na kung pastor Mami, wala yung quotation. What was Eve? Her and Adam were the same. Isa lang nila eh. Maniwala kayo mga kapatid? Eh sino ba yung bride kay Christ? Saan ba tayo galing? Inamin natin kanina, galing tayo sa Kanya. At part tayo ng Word. Amen. Right? What was it? Her and Adam were the same. Amen. Isa lang yan eh. Di ba? Kaso lang sabi ng Panginoon, hindi nararapat ng lalaki ay mag-isa. Ililikha ko siya ng katuwang niya. Hindi naman siya naglikha ng another clay. Kinuha lang din. Amen. Yung other part niya, mga kapatid, kinuha lang yung feminine part. Tama mga kapatid? What was it? Her and Adam were the same. They were called Adam. Sabi ng Bible sa Genesis 5, their name was Adam. Right? They were spirit. Bago ilagay sa flesh, spirit man. Right? When he formed man, the first time he made him in his own image. And God is a spirit. In the image of God created he, him, male and female. Created he them. And then still, there was no man to till the soil. Then God formed man out of the dust of the earth and put his dual spirit into him. Tama? Ano yung dual spirit? Masculine and feminine. Right? Glory. And that was the first Adam. And when he separated Eve from Adam, Eve fell by disbelieving the word. That's right? Kaya nga hindi pwedeng pabayaan ni Adam si Eve kahit alam ni Adam na nahulog na yung kanyang asawa sapagkat hindi siya kumpleto kung wala si Eve. Type ni Christ na bagaman tayo ay dumating dito hindi sa perfect will of God but permissive will of God, hindi tayo pwedeng pabayaan. Diba? Siya ay bumaba upang tayo ay kanyang abutin. And that was the difference between the first Adam and second Adam. Diba? Yung first Adam, wala siya kakayanan.
na tubusin si Eve. Pero itong second Adam, may kakayanan siya. Amen. Tama ba kapatid? Kasi siya yung Diyos mismo. Right. Amen. But in this case, sabi niya, last lang, that's where the church faith today is believing the word. But in this case, sabi niya, yung tutulan niya, but in this case, to the royal seed, sino yung royal seed? Di ba tayo? Amen? Glory. But in this case, paragraph 120, tutulan niya, but in this case, to the royal seed, called predestinated to eternal life, the royal seed of Abraham, they believe that word. Paniniwalaan nila yan. Paano mo hindi mapaniwalaan? Eh, ikaw yan. Amen. Tama mga kapatid? Remember, we are part of that word. Yes. Amen. Glory. They believe that word. Right? Tuloy lang natin. I don't care what comes or goes. Hindi naman tayo matitinag. Pastor, di ba? Ang dami naman natin dinaanan. Ito pa rin tayo. Yes. Amen, di ba? Oo. Naalala ko, mga 94 pa tayo nun eh. Mga 90s. Di ba? Pinapakita lang, matatanda na tayo. Di ba? I don't care what comes or goes, how much they laugh, who says this, that, or the other. They are ordained to eternal life. Amen. Ano man ang mangyari, mga kapatid, hindi kayo mawawala. Yes. Ano man ang mangyari, mga kapatid, maaaring nagkamali tayo, pero may laging paalala ng Panginoon. Yes. Tama mga kapatid, and the seal of this age is to say, I am wrong. Tama mga kapatid, at tayo ay nagpapatuloy, tulad ng inaakit kanina, nung nagkamali, may pagtutuwid, may pagpapaalala ng Panginoon kasi alam niya. Diba? Kung ano yung kakulangan natin. Tama? Amen. And she goes right straight back. Her and her lover, glory, Christ is one. Isa eh. The life, the spirit that's in Christ is in the church. Amen. Kaya sabi ni Lord, if you believe on me, the works that I do, you shall do also, and greater than this shall do. Amen. Yes. Ito ngayon ang problema. Pastor, ilang libo na yung napakain nyo? Nakalakad na ba kayo sa tubig? Diba? Yung bato ba na paging pinakay nyo? Ilan ng pilay yung napalakad nyo? Ilang bulag na ang nakakita sa kaya nyo? Diba? Pag i-permit ni Lord, mga kapatid, umiiral pa rin ang first ball at saka second ball. Amen. Pero sabi ng prophet, nandito na tayo sa third pool. Amen. Ano ba yung third pool? Revealing the word. Amen. Amen. Hindi lang revealing basta word, mga kapatid. Revealing who you are. Amen. Revealing what is our identity. Right. Tama mga kapatid. Kailangan natin malaman paano tayo uwi. Hindi natin alam kung saan tayo uwi. Tama? Kaya nga mayroong kagalingan yung spiritual amnesia. Malalaman natin ngayon. Amen. Saan tayo uuwi? Dahil alam natin kung saan tayo galing. Yes. Amen. Tama kapatid? Diba sa natural yung na-amnesia, hindi nga alam niya kung sino siya. Right. Hindi niya alam kung taga saan siya. Pero salamat, spiritually speaking, pinagaling ng ating Panginoon ang ating spiritual amnesia sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita sa panahon na ito. Kaya meron tayong mensahe, nagpapaalala, nagsasabi sa atin sino tayo ulit. Amen. In Christ is in the church. That's their eternal covenant. Here.
Ngayon, tanongin ko kayo, anong ibig sabihin ng eternal covenant? Diba? Kay Adam, mga kapatid, conditional covenant. If you will, I will. Kay Abraham, unconditional covenant. Not you will, but I will, sabi ni Lord. Pero ito mga kapatid, hallelujah, eternal covenant. Anong ibig sabihin ng eternal covenant? Covenant nyo sa Diyos na walang pasimula, walang wakas. Yes. Amen. Tama mga kapatid, at napakapalad natin kung meron tayong covenant sa Diyos na eternal. Bakit? Kahit anong mangyari, sabi dito na nabasa natin, hindi kayo mawawala. Yes. Amen. Kaya sabi ni Lord, mga kapatid, lahat na ibinigay sa akin, walang mawawala kahit isa. At ipabangon ko sila sa huling araw. Amen. Di ba mga kapatid, napaka-klarong declaration ng ating Panginoon. Of course, hindi natin gawin sa inyo yun. Di ba? O hindi pala ako mawawala, hindi magpakawala na lang muna ako. Hindi, ibig sabihin lang, hindi kaya sa iyo ang kapahayagan mo. Tama mga kapatid, sa totoo lang, pag makita mo ito, lalo kang mag-init sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo na kung sino ka. Yung paglilingkod mo ay hindi ka ngayon na napipilitan lang. Si Lord ba pinilit upang gawin niya yung word? Hindi. Yes. Sabi ng prophet, bakit ginampanan ni Lord Jesus Christ ang word? Kasi siya ay word. Are you part of the word? Yes. Amen. Siyempre, hindi ngayon na ipipilit sa iyong gawin yung word. From the inside of you, mga kapatid. Amen. Yun ang panggagalingan ng inspiration. Hindi lang sinabi ng pastor. Hindi lang sinabi ng mga elders. It should be from you inside, mga kapatid. At yun yung original. Yes. Sabi ko kanina, this word, this message can be a law. Because why? Sabi ng prophet, law is word of God in seed form. Pero pag yung word na yan naging flesh, hindi na siya law, kundi ito na ngayon ay grace. Ano ang ibig sabihin ng grace? Ginagawad ni Lord yung mga kasalanan natin, yes, that's a part. Pero ang grace, hindi mo kaya, pero kaya gawin ng Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Nandun sa taas? Hindi, nasa iyo eh. Tama mga kapatid, kakayanin niya yan, mga kapatid. Sabi ng prophet, just give ourselves. Amen. At hindi naman tayo iwalay to begin with. Because why? We are identified with that eternal from the beginning. Kaya nga meron tayong eternal covenant. Hallelujah! Glory! God took the Spirit of Christ, tore it apart at the sacrifice of Calvary, and took that Spirit, lifted up the body, and set it on the right hand of the throne of God, in majesty and might. Thus everything in heaven is controlled by Him. And then the Spirit that was upon Him come back. Come back. The same Spirit, not another Spirit, the same Spirit come upon Him to confirm the covenant to the royal seed. Amen. At yan ang ginagawa ni Lord ngayon. I-confirm yung kanyang covenant sa bride. At ang bride, mga kapatid, hindi lang isa, hindi lang dito sa Manawag, akala ko, Pastor, ordinary pa ito eh. Manawag na pala. Di ba mga kapatid? Hindi lang dito, kundi ito ay mystical body. Tama? Hindi naman natin sikapin na ipunin natin. Hindi nyo kaya yun. Kasi yan ang gusto gawin ng iba. Ipunin lahat para magpagawa ng malaking kampamento, magpagawa ng malaking campsite. Hindi ganun mga kapatid. Kahit saan kayo dako mga kapatid, hindi nyo pwedeng limitahan ng Holy Spirit. Tama mga kapatid. Amen. Kahit hindi kami regular nagpa-fellowship ni Pastor Martin, the elders, hindi naman nyo pwedeng limitahan ng Holy Spirit. Amen. Sabi ng prophet, mga kapatid, kahit nasa Asia, Africa, ang Holy Spirit ay gumagawa. Ang mahalaga sa sarili mo, alam mo may ginagawa. Kung may ginagawa siya sa iba, bahala si Lord. Kung wala siyang ginagawa sa iba, ay bahala pa rin si Lord. Ang mahalaga tayo, matiyak na may ginagawa ang Diyos sa akin.
Di ba, Pastor? Yes. Di ba? Sabi nga ng iba, pastor na taga Manila, mga gwapo. Pero mga pastor na taga probinsya, mapangit, pwede ba kayo? Parehas. Di ba? Meron bang pagkakaiba ng pastor na 50 yung membro o mga attendees sa church? Kaysa sa pastor na 10 lang dumadalo, meron bang pagkakaiba? No, sir. At to begin with, huwag mong ihiwalay sa pastor sa bawat isa. Bakit? Sa Panginoon, iisa lang ang katawagan natin. Ano yun? Bride! Yes, ang natin ginagamit ni Lord. Amen sa local church. But tayo, pangkalahat, isa lang yung katawagan natin. Amen. Bride of the Lord Jesus Christ. Amen. Tama mga kapatid. Mga pastor, Eliezer yan. Tama mga kapatid. Hindi naman pinakasalan ni Eliezer si Rebecca. Hinanap niya si Rebecca para ipakasal kay Isaac. Tama ba mga kapatid? Yes. Karamihan gusto ng pastor, pakasalan niya yung church eh. You know what? We just preach the word. Amen. Tama mga kapatid. Amen. Si Pablo mismo nagpatotoo. Di ba? Gusto ko kayong iharap kay Kristo na malinis na dalaga. Di ba? Hindi sinabi ni Pablo na gusto kong iharap kayo sa aking sarili. Gusto ko kayong iharap kay Kristo na malinis na dalaga. Eh yung ibang pastor, inaangin talaga natin. Hindi po ganun. Walang ganon. Amen. And in the last days, we are supposed to see it according to the scripture. And before the bride of Christ can ever be taken up, there has to be a ministry. Just doctrines that exactly pareho. Amen. I'm so glad to say tonight, this morning, that I know that's the truth. Amen. Dovetailing, confirming the covenant. Ano yung covenant? Remember, it's eternal covenant. Amen. Tama mga kapatid? Yan ngayon ang kinukonfirm ng ating Panginoon. Tama mga kapatid? Meron talagang, hallelujah, expression ng word right in this case. Tama mga kapatid? Again, ulitin ko, hindi yan fabricated, hindi yan manufactured, automatic yun mga kapatid. Amen. Masaya mong nilalakaran ng salita ng Panginoon. Masaya mong minamanifest yung word in His name. Hindi dahil sa sinabi lang. Tama mga kapatid? Hindi yung brad. Brad ka ba? Oo, brad ako. Sabi ni Pastor Mami. Hindi ganun dapat sa iyong sarili. Alam mo? Sorry. Tama mga kapatid. Amen. Salamat yung message Pastor ng amateur. At yung mga nagbabasa, naniniwala sa message, kailangan din mo matur. Yes. Sabi ko nga sa Diyos. Amen. Noon, pag sinabi ng pastor, mga kapatid, kailangan tayo naroon. Siyempre, sabi ng congregation, opo, pastor. Hindi ko punta yun dahil sinabi ng pastor eh. Pero nga dapat iba na. Kahit hindi sabihin ng pastor, kayo na mismo ang magsasabi sa inyong sarili. Dapat ako yung nandun eh. Amen. Nandiyan na isign naman po. Kasi yung word at ikaw, hindi na iwalay. Kundi, iisang kanya naman. Now, another quote. Just bear with me. Amen. Lord, I know na nasusundan naman natin. Now, if you notice how that Eve was united with Adam, she became part of him. Amen. Kaya nga sabi niyo po, this is a great mystery. But I speak concerning Christ and His church. Yan yung talagang baka. Iisa lang sila eh. God, did you notice in Genesis 1:27? He created man, male and female, created them. Now the man was both male and female when it comes to being in the spirit of feminine and masculine. Then God
took from his side. Did you notice the body part was a byproduct, but not the spirit? Diba? Kaya nga yung ginamit ng prophet ay yung Genesis 15. Yung hayop, binati dalawa. Hindi natin sinasabing hayop si Kristo. Kundi pinakita niya yung manifestation niya magiging dalawa. Adam and Eve. Groom and bride. Tama mga kapatid? Tapos na yung groom Ito na ngayon yung manifestation ng bride. Right. Kaya nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Right. Ano ba yung Jesus Christ? Yesterday, today, and forever. Sabi ng prophet, very simple. Yesterday, groom. Today, bride. Amen. Tama mga kapatid? Forever, groom and bride. Amen. Right. Tama mga kapatid? Yes. 2,000 years ago, king. Ngayon, queen. Amen. Sa hinaharap ano? King and queen. Amen. That's right. Tama mga kapatid? Hallelujah. Did you notice the body part was a byproduct but not a spirit? Right. The body part of the woman was a byproduct after the creation had been finished. God took from the side of Adam and Eve and made a woman, but not the spirit. The spirit was part of Adam, for he was both man and woman, spiritually speaking, both masculine and feminine. Now, don't you see the great picture? We in flesh are different. Tama mga kapatid? Iba yung kanyang manifestation. Yung kanyang manifestation ay one man. Ang manifestation ng bride body ay many members. Right. So that's the difference. But in spirit, we are one. Amen. Kasi yung spirit na nandun 2,000 years ago is the same spirit na nandito ngayon sa atin. Kaya nasabi ni Lord, if you believe on me, the works that I do, you shall do also. And greater than this shall you do. Hindi mo kayang gawin yan kung wala yung works. Amen. Ibig sabihin, hindi na tao yung gumagawa. It's God Himself. And we are so blessed to be part of that. Because why? Amen. Amen, meron tayong eternal covenant. Yes. Di ba? Hindi mo naman pwedeng i-apply yung tao lang dun sa eternal covenant. Anong ibig sabihin? Meron tayo by the Spirit of the living God. We are in His likeness, in His unity, in the perfect image of the living God, because we become sons and daughters. Not separated, but the same Spirit, the same God, the same person, joined in wedlock to the eternal. Amen. Kaya nga tayo ngayon ay eternal to begin with. Right. Amen. Tayo ay part ng God-man. And He was the first of that race. Yes. Amen. Ano yung God-man? Si Jesus Christ ay God-man. Kaya nga hindi nila makilala si Jesus Christ eh. Bakit? Sabi ng iba, tao lang. Ang sabi naman ng iba, Diyos. Hindi po pwedeng ganun mga kapatid. Kailangan pagsamahin mo yung dalawa. Sabi ng prophet, siya ay God-man. And if you are born again, you become a twofold being. Amen. Tama? Yung man, yan yung nakikita, yung man, mga kapatid, but him. Kaya sabi ng prophet, she is him. Amen. Amen. Bone of his bone, flesh of his flesh, spirit of his spirit. Not some other being of some other tribe, but a real union and offspring of the Almighty. That is because God is a God of variety. Amen. Now the body comes from mother and father. Amen. Lord God, but the Spirit come from God. Amen. Amen. At yun, yung ating common denominator. Hallelujah. On the day of Pentecost, we find the Holy Spirit, the pillar of fire, separating itself and setting upon each member of the church. God putting Himself together. Then with the group of people together, what does it do? Brings back the unified body of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
Sino ang nag-unify? Tao. Rather kayo dito, kailangan natin ma-unify. That's wrong. It's God Himself doing it. By what? How? By one revelation. Glory. There is one body. You believe that? Amen. Lord, Scripture, Ephesians 4, verse 4. There is one body and one spirit. Even as you are called in one hope of your calling. One Lord. One Lord lang. Hindi two Lords. Hindi three Lords. One faith. And what is faith? Faith is a revelation. One baptism. One God. And Father of all. Amen. Right? Amen. So 5, sabi niya, one Lord, one faith. One baptism. 6, one God and Father of all. Right? Who is above all. Amen. E nasa na ngayon yan? And through all. And, nasa na siya ngayon? In you all. Tama mga kapatid? Nasaan na daw yan? In you all. Diba? Kaya nasa bawat isa sa atin. Tama mga kapatid? Eh sa wala, sana all. Diba? Sa mga wala, sana all. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. So again, yan po mga kapatid, yung essence ng mystery. Because why? That's the great mystery being unfolded in today. Now, few questions lang po mga kapatid. Kasi wala naman akong gawin ng pastor eh. Diba? Inaano lang natin, in-share lang natin yung mga yung message. Now, you see the secret? Nakita niyo na ba yung ganyang sikreto? Kanyang sikreto, sikreto ng Diyos. Kailangan natin malaman ang sikreto ng Diyos. Sabi ng prophet, now you see a secret? What to restore fallen Eve. Kasi nawala siya. Tama ba kapatid? The marriage in the verse na mention ng prophet, itong si, because why isa lang sila ni Adam to begin with, they were co-equal. Amen. Pero after the fall, itong si Eve nahulog. Tama? Ano bang ibig sabihin ng nahulog? Sa ating mga Ilocano, knock. Natin knock. Abay daw Ilocano po ako. Kaso lang hindi ako mag-Ilocano ngayon kasi mabebenta yung mga Ilocano namin. Amen. What to restore fallen Eve as she was a prefigure of the church. Anong ibig sabihin ng prefigure of the church? Yun ay tipot larawan lang pala. Amen. Naglalarawan kung ano yung gagawin ng Diyos. Amen. Amen. As she was a prefigure of the church. Saan na pakalino na dapat? Amen. Saan ba tayo galing? Oh. Yung kay Adam muna at Eve. Saan galing si Eve? Kay Adam. Oh. Kung siya yung prefigure, tayo yung reality, saan tayo galing? Right. Tama mga kapatid. Kaya nga yung Bible nagsasabi, kayo ay pinili sa Kanya. Tama. Diba? Hindi kayo pinili sa Manawag. Sa Urdaneta. Kailan, saan kayo pinili? Sa Kanya. Sabi ng prophet, bakit? Kasi noong pa man, nandun na tayo sa Kanya. So, paano nangyari ngayon na tayo ay naibalik?
Napakalinaw po sa pamamagitan ng new birth. New birth. That's the way we are restored to our original place. By the way, redemption it means to bring us back to our original place. Tama mga kapatid? Amen. So naibalik tayo sa ating original place. We are united with Christ. Amen. Galing tayo sa Kanya. Hallelujah. And now notice as God opened up the side of Adam and took out Eve. Yan. Napakaliwanag po yung mga quotation. Quotation lang po binabasa ko. Amen. And took out Eve by his own flesh and blood, and divided his spirit from masculine and feminines and put it in Eve. Took the spirit from under his side and made Eve out of it. So God did the same thing, taking out of the side of Christ the blood and the water, and Christ is the Word, taking the Word and making up His church. Ano yung inilabas niya sa Kanya? Word din. Tama mga kapatid, ngayon nung nagkaroon ng separate manifestation, tinawag na siyang Word Manifested Bride. Tama mga kapatid, very simple. Amen. See, back to himself again, redeemed by the blood that was come from his body. God's great mystery now being unfolded that's been hid since the foundation of the world, but prefigured it all the way down through. Now, what's to find that? Amen, that he did that, and here in Ephesians and many other places, but that will give you enough. Now, down through the ages, he has been slowly unfolding this mystery. Can you see now? How did he? What happened in the prefigure now? He opened Adam's side and took part of his flesh, which was Adam, to make Eve. The bride has to be the Word. Right. Tama mga kapatid? Amen. Hindi natin, baka mali yung nabasa ko. The bride has to be the Word. Amen. For He is the Word. Amen. Tama mga kapatid, kung ang bride ay galing sa Kanya at siya ay Word, ano kayo? Di ba Word din? Kaya sabi ko kanina, Word Manifested Bride. Tama mga kapatid, bakit? Part tayo niya to begin with. Hallelujah, the bride has to be the Word, for He is the Word. She cannot stand on grades, dahil hindi siya po pwede sa mga grado. She cannot stand on good behavior, tapos yun, kulang yun. Kailangan yung revelation. Everything we do, kailangan by revelation. Because you can also do that, pero pag kulang, wala yung revelation. And what is revelation? Faith is the revelation. Kulang yun, mga kapatid. Kung wala yun, kulang. She has to stand alone on the Word. Because why? She is part of it. She was taken from Christ. Tama mga kapatid? Eh, sino ba itong si Christ? Nung Friday may nagtanong, iba ang Diyos, iba si Kristo. Tinanong mo ngayon, sino ba si Kristo to begin with? Diyos. Tama, pero mga kapatid, kailangan yung kapahayagan, amen, kung sino si Kristo. Sabi ni Branham, siya ay God-man. 100% man, 100% God. Kaya sabi niya, mga kapatid, not my will, but thy will be done. Sabi ng prophet, nasaan yun? Nasa right here. Right. Same thing with us. Nasaan ba yung Holy Spirit? Nasa puno? No. In us. Nasa kapitbahay?
lang siya kita. Siya ay God man. Sabi ng prophet, he is the first of the race. Amen. Kung siya ang unang-una sa lahi na yan, may kasama siya. Amen. Sino yun? Sabi ng prophet, tayo din. Amen. Nandiyan lahat sa Amen. Lord. Yes. Amen. Bakit? Gusto nyo alamin saan tayo galing? Amen. Tukod na ako. Yan. Tayo pa ako. In God's own thinking, God, the Great Spirit, in the beginning, before there was a beginning, Amen. Wala kang beginning, Lord. He was God. Baka naman, you know, He was potentially God. Bakit? Hindi pa siya God nung wala kang mag-worship ka niya. Amen. And did you know you were in Him then? Amen. Niwala kayo? Kasi hindi kayo kasama sa eternal covenant kung wala kayo doon. Of course, we don't believe in the pre-existence of soul. But we are identified with that spirit na masculine sa family. Right? Amen. And did you know you were in Him then? If you are a Christian now, you was in Him then. Kaya sabi ng Scripture, you were chosen in Him. Kailan? Before the foundation of the world. Amen. Right? And then if that be so, the whole Godhead bodily shaped up in the person of Jesus Christ. And then when Jesus died at the cross, I died with Him. Nandun na ba kayo? Sabi ni Paul, I was crucified with Christ. Amen. I was in Him then, for He was the fullness of the world. Manifested, knowing that we would be manifested later. Amen. Nauna siya. Pero ngayon, this is our time Amen. na yung part niya, yung if part niya ay magkaroon ng manifestation. Eh, tama kapatid, kasi kailangan ma-express. Amen. Ang complete revelation of Jesus Christ. Ano yun? Yung nandun tayo sa ang complete revelation of Jesus Christ, Son of Man, Son of God, Son of David. Amen. Pero si Brother Branham, ang itinuro niya complete revelation of Jesus Christ ay yung siya na masculine at yung feminine. That's the complete revelation of Jesus Christ. Amen. Yes. Hallelujah. Complete. Kaya sabi ng prophet, Old Testament, masculine, New Testament, feminine. Right? Hallelujah. Husband and wife. Ganun parati mga kapatid. Now, isa na lang before we move to the foundation. He was God. The Logos. Logos was pinag-usapan. The word that went out of God when it began to brood upon the earth and it brought forth marine life. When the Spirit of God, the Logos, the word which God said, let there be, and there went the Logos, which is the word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Amen. Pero hindi nagtatapos dun. The Word was made flesh again in this day, in the form of the bride. Amen. Amen. Glory. And there went the Logos, which is the Word, and the Word began cause all this was in the Logos, the whole Word of God, the whole Bible, for every age. And as the Logos began to breathe upon the earth, there come marine life, and that was the creation. Amen. And building up the bird life, on up to animal life. And finally, there comes something in the representation, or look like the thing that was brooding over it. God, a man in the very image of God. Sino yun? Si Adam. Bakit very image of God? Very simple. Doon sa Genesis 1:26 and 27, sabi ni Lord, let us make man in our own image and likeness. And He created them male and female. Kaya napansin niyo mga kapatid, lahat na may buhay, may male and female. Pati yung mga halaman, may male and female yan. Kung walang male yan, mga kapatid, hybrid.
Yung manok ng itlog, walang male. Hybrid yan. Nangitlog lang siya, pang ulam lang. Hindi mo yan pwedeng ipaisa. Pero kung yung itlog ay galing sa male and female, it reproduces itself. Amen. Pero kung laying mass lang yan, pang-prito lang yan. Patulang yan. Pang-ulam lang. Tama mga kapatid, nakukuha niyo ang ibig sabihin. Bakit? Ganyan na yun ang Diyos to begin with. Amen. Male and female. That one pair, like the other seed has to fall, sabi niya ganoon. And then God began to brood over that after the fall. He brought up Enoch, he brought up Elijah, he brought up Moses, he brought up prophet after prophet, trying to restore that image again. And finally, kailan yan? Upon the earth came the genuine image of God. Sino yun? Si Lord Jesus Christ. Amen. Because Jesus Christ is the image of the invisible God. The invisible become visible. The unseen become tangible. Amen. Right? The Word was manifest. At ang Word na ito, hindi lang masculine si Christ, groom, kundi siya din ay feminine. Kaya kailangan din ang feminine, ang bride, ay mag-manifest. Hindi po kayo naging bride. Come on! Yeah. If you are part of the eternal covenant, hindi kayo naging bride. Yeah. Bride na kayo noon pa. Amen. Tama kapatid, anong ginawa ng Diyos? I-confirm lang yung covenant sa atin sa pamamagitan ng new word. Eh wala naman ng new word kung walang seed. Because in non-seed, nothing to quicken now. Nandun na tayo sa mind ng Panginoon from the beginning. At na-express tayo in this decreed season. Amen. Para pag marinig mo yung message na brad, amen, wala kang sasabihin kundi, that's nothing but the truth. At pag yan natin ma-recognize, grabing kagalakan. Amen. Talagang uwian na yan. Amen. Sino ba tayo yung beginning? Kaya napakaganda yung aking kanina. Nagre-rejoice ako. Amen. Sabi ko, yan na yung pag-usapan niya. Amen. Glory. Finally, upon the earth came the genuine image of God Himself, which was God, the Logos, made flesh and dwelt among us. Now that same Logos has a part. Amen. May part ba yung Logos? He has got a bride. Amen. Same Logos has a part. He has got a Right. Amen. Thank you, Lord. So ang bride ay hindi lang yung manifestation. Logos pa lang, spirit pa lang, meron ng part na bride. Amen. At yun ang na-express na yun. Amen. In spirit. Right? Thank you, Lord. The same Logos as a part, He has got a bride, and the same Logos, this word that cannot be tampered with, is brooding over the churches today, trying to bring back the word to its full manifestation. Amen. Hallelujah. Kaya kahit saan ka naroon, mga kapatid, pag marinig mo itong message na ito, wala kang gagawin kundi magsabi, that's nothing but the truth. Amen. Ay, ako yan. Hindi yung siya yan. Ako yan. Yes. Dapat personally, ang acceptance natin sa message. Ako yan. Amen. Tama. Hallelujah. Now notice, which the prophet was carriers to the seed. Sino yung that seed? Si Christ. And the church denominations has been carriers to the seed now. Aminin natin o hindi. Galing tayo sa iba't ibang denominasyon. Pero bakit tinawag tayo doon? Kasi gusto ni Lord, mga kapatid, i-manifest yung fullness ng Word. Bakit fullness? Kasi lahat tayo ay kanyang pinag-isa sa isang kapahayagan sa pamamagitan ng isang Espiritu. Hindi pilitan. Yeah, right. Hindi organized. Because you cannot organize the bride. Amen. Pero sa pamamagitan ng isang Espiritu na nagpapahayag ng isang kapahayagan, sino tayo sa panahon na ito. Hallelujah.
but like the shark holds in the seed now, then it lives here. Kapag diniklara mo na ngayon, pag ipinahayag mo ngayon kung sino ka, na ikaw din yung salita na nahayag sa huling panahon na ito, wala na, aalis na po yung mga pa. Amen. Sabi ko sa iyo, hindi mo na kailangan paalisin yung iba. Sila na mismo ang aalis. Paano natin ma-identify? Busy na sila sa pag-grupo dito, kampamento dito, kampamento dyan. Pero tayo nag-e-enjoy dahil any moment from now, uwi na tayo. Any moment from now, sasalubungin na natin. Sabi nila, walang ganyan. Sabi ng prophet, meron siyang sasalubungin na physical people. May sasalubong sa kanya. Yung physical, darating dito doon, pero mayroong mga physical people na sasalubong sa kanya. Huwag po tayong mainip. May timetable ang Diyos. Yan ang mahalaga, mga kapatid. Wala pa man, meron na tayong kagalakan dahil meron ginagawa ang Panginoon. Lord. Tayo po ba ay nag-enjoy? Marami po mapapanayaran. Yun po yung dahilan talaga na gusto mo makapelosip yung kauli mo. Dahil talagang yung pinag-enjoy mo. Ayaw mo saluhin na, gusto mo ma-enjoy din ng iba. Kaya salamat po na maging bahagi talaga nitong manifested bride na to. At yun talaga yung yun yung nasa eksena sa panahon na to. Mga kapatid. At salamat sa Panginoon na makapunta po kami dito sa Pastor Enter. Na talaga alam mo yung nag-aapoy talaga yung kalooban mo na hindi lang kami dito sa Pasig, hindi lang sa amin hindi lang dito kayo, di ba? Kundi buong mundo kasi ito buong mundo talaga yung malapit na umalis. Di ba? At napakalapit na po niyan mga kapatid. Yung pag-alis natin. Kaya ganito na lang yung magalakan natin na madinig. Yung tunay nating identity. Kung sino tayo. May sabi ni Pastor yung kanina, pagpupo dyan, pag kita lang, who am I, Lord? Yung kanta. Diba, diba, tapos kanina, kantahan dito, nagboses ang pang ni libro. Ang sarap na malaman talaga kung ano yung tunay mong identity. Kung sino ka talaga sa panahon na to. Hindi ka lang ordinaryong tao lang. Sabi kanina, di ba? Kailangan kasama ka doon sa langit na yun na God-man. Amen. Sabi ng prophet, yun yung super race. That's the super church. Amen. Mga kapatid, word bride. Amen. Nanahayag na yun sa ating panahon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya hindi naman aksidente na sako po tayo ng manahon, di ba? Eh sabi ng prophet, yung bride ang final voice in this final age. Amen. Di ba mga kapatid? Sabi ng Revelation, the Spirit and the bride say, come! Oh, ano ba dito? Manawag! Oh, final voice tayo dito. Tayo yung tatawag ngayon sa mga nakapaligid sa atin dyan. Yung po yung ministry ng bride yung mga kapatid. Kaya sabi ng Revelation 8, 10, 8 to 11, we must prophesy against. Diba? Ministry po yun ng bride. Diba mga kapatid? Nanahayag yun. Of course, hindi mo na pwedeng wala yung groom. Dahil iisa po yan. Bigyan mo yan. 2,000 years ago, siya po, one man. Nasa loob tayo. Ngayon naman, many members siya, nasa loob siya natin. Hindi mo pwede mag-hiwalay yung spirit niya. Kaya yung mag-aaral mga kapatid. Na makasama namin kayo talagang thank you Lord na malapit na talaga umalis. Malapit na talaga tayo. Malapit na natin awit ang ating groom. Salamat sa Panginoon. Hindi yung last predestinated. Kasi mamit mo yung last predestinated. Di ba? Kasi ito yung final verse. We are the living pieces ngayon na binabasa ng mga tao. Hindi nila namamalayan na yung Diyos ngayon na nasa laman in many membered body, nakakasalamuha nila. Nakakasama nila sa
kang muli in the bride form. Kaya salamat sa Panginoon. Yung dakilang hiwaga na yan, na hindi na hiwaga ngayon, na nakayag na tayo pala part ng bride na yan. Amen? Salamat sa Panginoon. Ilang quotation lang? Dahil magkagal. Okay lang ba? Gaggal tayo na yung galo eh. Okay lang, Amen. Salamat sa Panginoon. Talagang special ang bawat isa. We are talagang 1 in a million. Kung naalala niyo, Joshua and Caleb, di ba? 1 in a million sila eh. Sa 2 million sa Israel na dalawa lang sila ng naalas. At sabi ng prophet, tumikipo yun na si Joshua, si Jesus Christ. Yeah. Di ba? Si Caleb, tumikipo ng bride. Talagang male and female yun, mga kapatid. Yun yung talagang ginagawa ng Panginoon na eksena lagi sa panahon. Kaya napaka-special natin 1 in a million pag nasabi yun. Kasi napakaraming tinawag eh. Right. Diba sabi ng Matthew, many are called, but few. Kakaunti lang talaga, kaya huwag tayo magtaka, huwag tayo kakaunti lang. No! Diba? Few talaga, kakaunti lang yung pinili. Yung chosen in Him before the foundation of the world, talagang kakaunti lang. At salamat isa tayo. Masalamat ka isa ka doon. At hindi mo yan ginusto. Hindi yun na-enjoy ka lang dito sa church na to. Na-remember ka lang. Hindi ganyan. Ano sabi ng prophet? You are born into it. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan. Ako yun eh. Hindi mo pwedeng tanggihan. Kasi ako yun. Diba? Kaya salamat sa Panginoon. 1 in a million, mga kapatid. Na even our natural birth, sabi ng prophet, is based upon election. Yeah. Diba? Someone decided, sino yun? Nag-decide ng Diyos, diba? Na sa million na yun, ikaw yung tagumpay. Amen. Diba? At lumabas ka. At sabi ng prophet, diba? Binantayan ka ng anghel, bawat isa sa atin. Diba? Yung lahi mo na pinagdaanan, hindi, yung lolo, hindi namatay sa gera. Binantayan ng Panginoon yung lahi mo na yun. Ba't anong lahi ka ba kasi? Bakit na gano'n ka special? Yeah. Diba lahi ka kasi ng Diyos? Amen. Kasama ka doon sa grandma race. Amen. Kaya gano'n na lang kayo ingatan. Sabi niya, God will bankrupt the heavens. Para hindi niya hayaan yung isa na yun. Ano yung isa na yun? Diba? Ikaw yun, tayo yun, bawat isa sa atin. Na worth 10 million words. Yeah. Sa taas ng provincial ng kapatid. Yung word ng isang soul is 10 million words. Yeah. Ano yung gano'n ba kayo special? Priceless ka. Priceless ako tayo, bawat isa. Amen. Diba? Kaya gano'n yun. Gano'n yun mga kapatid. Gano'n ka na lang, diba? Ka-importante sa Diyos. Amen. Diba? Nanandigito ngayon, nadidinig mo at papahayagan na to kung sino ka sa panahon nito. Amen. Thank you, Lord. Even our, di ba, sabi ng prophet, mas, ano pa, mysterious pa. Kasi, di ba, ang Lord, virgin birth, tayo dumaan tayo sa sex birth, pero even more mysterious. Amen. Yung ating pag, ano rito, kasi nga, di ba? Even more mysterious than virgin birth, ang ating pagkapanganak dito. Kasi meron tayong new birth. Amen. Di ba, salamat sa Panginoon. Di ba, word, bride, yan yung pinanganak na yung muli. Yung Diyos na 2,000 years ago pinanganak muli. Yeah. Born again in the many-membered body. Yeah. Di ba, iisang lahi yun. Siya yung panganay, tayo mga kapatid niya. Sumunod dun sa lahi na yun. Amen. Salamat sa Panginoon, grabe mga kapatid. Kaya super race. Sabi niya, ito, tingnan mo nga ito. Now we can fellowship. Yeah. Now we can fellowship was through the riches of His Word. And which you and I are part of. Amen. Part tayo nun, ngayon naman natin nagdidinig. Di ba? In the beginning was the Word. Di ba? Kasama na doon yung kanyang reyna. Hindi lang yung king, hindi king and queen na yun. Di ba? You are part of the Word because He was the Word at the beginning. Yeah. At sabi niya, you're the Word now. Yeah. Kaya no wonder talaga ikaw yung final voice
Ikaw talaga yung madidinig nila na magsasabi na ito yung buhay na walang hanggan. At even hindi ka magsalita, your action speaks louder than your words. Amen. At dyan, yung magawa ka nila ng small favor, naku po, kasama rin sila doon sa eternal needs. Dahil sa ganun po yung authority ngayon na yung bride. Amen. You are the word now. Yeah. Siyempre, we are part of that word. Thank you, Lord. And the only way, another quote, naman, ito na yun, bro. Basta yung, ang keyword doon, your, Y-O-U, apostrophe R-E, you're the word now. Another quote, and the only way you can be a son of God or daughter of God, you have to be part of God. Amen. Kailangan palahi ka talaga, hindi. And God, sabi niya, and God isn't complete. Di ba? Hindi ako complete ang Diyos kung wala ako. Kasi hindi ko pwede sa isang kaharian, hari lang. Kailangan hari at reyna, di ba? Matatawag ba kaharian niyo kung king lang? Hindi na kami ang complete talaga kaharian, king and queen. At nandiyan nasasabihan. Diba mga kapatid? Kaya God isn't complete. Hindi lang masculine form dati na nag-iisa. Ngayon, in many member body rin. Amen. God isn't complete pag wala ka, kung wala tayo ngayon sa huling panahon na ito. Walang ibang aagawin kundi yung kanyang nobya. Walang ibang aalis kundi ang kanyang nobya. Ganda na po, di ba? God isn't complete without you. Has to be. Sabi niya, that's right. Because there is one. Only one resource of eternal life. Isa lang daw. Yeah. Sabi niya, and that is God. In Him alone has eternal life. Amen. Kaya ngayon, yung bawat sa ating bahagi ng katawan na ito, yung naglalakad na buhay na walang hanggan, na nai-encounter nila everyday in their lives. Hindi nila namamalayan na gagawa pala nila ng pahuli yung Diyos. Right. At pagdating ng araw, Lord, kailan ka namin natulungan kayo ng kanyang bayaran ko? Diba? Kayo na nagutom, nauhaw. Pala nagawa nila ng pahuli yung Lord, hindi nila alam pupasok sila sa eternal life dahil sa bawat isa sa atin. Amen. Correct. Thank you, Lord. Ganun mga ka-espesyal, ganun ka-espesyal. We came from the same source. Di ba? Source of eternal life. So, binasa ko sa tingin ito. At dito ko lang din. The true bride of Christ was in the mind of God eternally, though not expressed until it came forth in the designated decreed season. Kaya pag season mo na, talagang hindi mo pwede matanggihan ito. Wow, thank you, Lord. Sabi niya, and each member came forth, became expressed, and took its place in the body. Thus, this bride is the literal spoken seed bride. Though she is feminine in designation, she is called the body of Christ. And it is very apparent that she ought to be called, for she was predestinated in Him, came from the same source, was eternal life with Him. Sinasabi ni Pastor kanina, eternal yung covenant natin. Yeah. Di ba? Hindi lang yung, di ba, yung other covenants. Alam natin yan sa Matthew 25. Foolish virgin, di ba, righteous, innocent, 144,000 na hudyo, na magdadaan sa great, sa 3.5 years great tribulation. Kaya yung bride, bago mangyari yung 3.5, alis muna tayo. Kapatid, hindi ka kasama doon. Tayo nga yung source of eternal life eh. Diba? Salamat sa Panginoon. And now is now manifesting God in many-membered body. No? Amen. In many-membered body. And whereas once God was manifested in one member, Jesus Christ, masculine, even our Lord Jesus Christ, and now Mrs. Jesus Christ. Amen. Bearing the same name. Amen. Diba mga kapatid? Mr. and Mrs. Jesus Christ. Dahil, grabe mga kapatid. Alam mo, hindi matagap yan. Ngayon. Ha? Ayun. Kilala. Diba? Pero hindi po ganun eh. Talagang magagawa talaga nila ng pabor ng Panginoon. Diba? At mayroon naman talaga rejector. Yung sinasabi ni Pastor kanina. Talagang the shock. Diba?
Iba yung bini, may nakakulabol dun na pinaka niya, takip niya, ipa. Talagang matatanggal yun. Diba? At ito talaga, makikita talaga yung totoong bini. Nagaling sa Diyos. The true bride of Christ. Kaya, tingnan nyo to, mga kapatid. Even mga angels, na ang tagal nilang sinasamba ang Panginoon, nakakala nila pila. Pero nagkaroon ng half an hour silence, sabi ng Revelation, di ba? Kasi bakit? Nung nabuksan ang selyo, nakita na, grabe. Ito pala yung reyna. At bawat isa sa atin part ng reyna na yan. Amen. Kaya pala ganito kung binantayan itong magulit na ito, mga pagkabata, diba? Kaya pala espesyal itong tao na ito kasi hindi lang pala siya tao. Yes. Kasama pala siya doon sa God-man na lahi. Even angels. Kaya ano sabi ng prophet, di ba? Nagtotono na sila ngayon ng kanilang mga instrument. Kasi nga, pagdating na yung complete object of worship. Wow, sabi na yun. Talagang perfect yung mga yan eh. Bakit kailangan pa nila magtono? Doon sa great homecoming na sinasabi ng prophet. Great homecoming. Kasi nga makikita na nila eh. Ngayon natigilan sila ngayon. Nakikita nila, wow! Ito pala yung isa sa part ng reyna. Diba? Ganun special po kung bawat isa sa atin. Kaya soon, diba? They will bow at the feet of the saints. Soon yun. At yan sa millennium pala, makikita nila na yung king and queen. Doon sa Son of David na time na yun, kasi yung mga Israel, makikita nila na, oh, ito pala, hindi lang ang Diyos pala, hindi lang pala male. Male and female pala. Ito pala yung bahagi ng Diyos na tinago niya. Salamat sa Panginoon. At dahil ngayon, at ito naman yung ini-enjoy natin mga kapatid. Thank you, Lord. Kaya napakalapit na yan, great homecoming na yan mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na yung talagang positioning na lahat ng tao ng mga kapatid. Yung pagkapatid ko nga, sabi ni Pastor kanina, when the church knew, if the church knew pag na, di ba, naunawa mo kung sino ka talaga sa panahon ito, then the rapture will, ano sabi, the rapture will come? The rapture will go. Kasi na, inirin natin siya sa ere. At sabi ni Brother Dan na 40 days, 40 nights, uunahin niya muna doon sa mga laban sa natin na nauna, mga lola-lola na. Sila muna yung unang babaho. At tayo may mga dadatnan na nito na hindi na makakating nung pagtulog. Kundi ano na, same day. Di ba mga kapatid, sa 40 days, 40 nights na yun, family muna, bawat isa sa atin. Pangalahin mo muna. And after that, sabi ng prophet, para hindi maling attention natin doon sa ating group. We will meet in the air. Kaya napakalapit na mga kapatid. Waiting for the last predestinated na makaposisyon. Take off na, di ba sa aeroplano? Hanggang hindi nakakapasok yung isa na yun, di ba? Tinatawag sa labas yun. Tapos kung nalalig yung pangalan niya, umaabo yun na. Magsasara na yung aeroplano, takbo siya na yun. Kailangan niya makapwesto doon sa kanyang upuan, mag-seatbelt, isara yung pinto na aeroplano, then nag-take off na. Kaya salamat. Grabe in-enjoy natin mga kapatid. Grabe talaga. Sabi niya, the wife, rejoice and be glad for the wife had made herself ready. Ready naman tayo? Ready na tayo mga kapatid, knowing our position. Dito sa katawan, manifested na bride na to, word bride. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang mga kapatid, kulang ang oras pag pa talaga pinag-usapan ng eternity. Isa pa lang yan, talagang more and more talaga i-reveal sa atin ng Panginoon. Na pag-enjoy natin bago ang body change. Amen. Shalom mga kapatid. So, third time pala na nagkita tayo ngayon. Hindi ko lang nalaman. Third time na pala. Amen. Yes. Amen. Kami ay nagpala
Amen. Overtime. Minsan sa naman. Amen. Kaya, salamat. Kami muli ay nakain muli ng ibang putahe. At nakakaganda, yun din ang kapatid dahil Pastor Roland na kung nilalang ng Lord, hindi ko dagdagan ito lang. Hindi ko dagdagan. Hindi ako maganda. Kung nilalang niya ang hayop, babae at lalaki. Yeah. Amen. Kung nakulit siya ng ibon, babae at lalaki. Kung nakulit siya ng kabayo at saka lahat ng animal, babae at lalaki. Pero tingnan mo, lahat ng lalaki ang ganda. Pagdating ng babae, hindi ba masyado maganda eh. Pero pag manok na lalaki, talagang Oh, matikas. Matikas. Oh. pero pagdating sa babae, sa tao, nung nilalang ng Diyos ng tao, aba, isa lang. Yeah. Hindi niya nilalang, babae at lalaki. Yes. Tama. Ang ginawa niya, ang Lord, kinuha niya dito. Yeah. Tama. Kaya ang babae, white product. Yeah. Lahat ng hayop, original creation eh. Pero pagdating sa tao, ang babae, white product. Yeah. Sa totoo lang, hindi na daya si Adan. Tama. Hindi na daya si Adan. Yes. Right? At si Jesus Christ, wala rin kasalanan. Tama. Kaya nang dumating sa Calvary, tinusok dito. Lumabas ang mundo niya. Amen. Ganun din. Si Adan, tinula rin dito. Kaya salamat, pero Pastor, at nakita natin na kailangan mechanics and dynamics. Amen. That's right. Better one. Mechanics, ang mensahe natin. It's no good. Kailangan natin dynamics. Amen. Wala na ako. Go ahead. Ang nag-release sa atin ni tao, hindi ba sa ideya, kundi Amen. Right. Tama. hindi ko dadagdagan. Time is no longer. Kaya salamat sa mga kasama ng pastor. Nandito, nagkensya tayo. Eh, kung God bless you. Lahat tayo ba tayo? Ang tayo sa awit.